Tunay nga na dakila ang Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. So, handa na po ba tayo makinig sa salita ng Diyos? At bago po ang lahat ay nais at ipin po pasalamat sapagkat kasama natin ngayon sa Pastor Sonny at ang kanyang pamilya ang pag-fellowship po sa atin. Amen. Sige ba? Tayo po patuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At welcome pang bawat isa sa Family for Christ. Hallelujah. A church where no one is a stranger. Okay, open your Bible in the book of Acts chapter 13 verse 1 hanggang verse 8. Basahin ko po mula sa English translation. Ang sabi po ng verse 1, there was a man in Caesarea named Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment. He was devout man and feared God along with his household. He did many charitable deeds for the Jewish people and always prayed to God. About 3 in the afternoon, he distinctly saw in a vision an angel of God who came in and said to him, Cornelius. Looking intently at him, he became afraid and said, what is it, Lord? The angel told him, your prayers and your acts of charity have come up as memorial offering before God. Now, send me to Joppa and call for Simon, who is also named Peter. He is lodging with Simon a farmer, whose house is by the sea. When the angel who spoke to him had gone, he called two of his household slaves and the devout soldiers, who was one of those who attended him. After explaining everything to them, has sent thee to Joppa. May the Lord bless His word. And this morning, I was led by the Holy Spirit to share with you on the topic of making a difference, which is part ng ating campaign about sa ating evangelism. Although I already preached the subject of making a difference several years ago, but ngayon, sa ibang perspektibo, tayo ay pag-aralan natin itong topic na ito about making a difference in relation po sa ating campaign sa ating evangelism. Okay, making a difference. Gumawa ng pagkakaiba. Hallelujah. Now, making a difference is to have some effect on something or someone to cause a change upang magkaroon ng ilang epekto sa ibang bagay o tao upang magdulot ng pagbabago. Ang making a difference or gumawa ng pagkakaiba ay upang magkaroon ng epekto lalo na sa isang positibong paraan sa buhay. Amen? Now, in our passage, ating po teksto, this sermon is about the life of Cornelius and his amazing experience of a heavenly visitation. Nabasa po natin, nakita po natin dito, na si Cornelius ay nakaranas ng tinatawag ng pagdalaw ng kalangitan sa kanyang buhay. Diba? Sa alas 3 ng hapon, sa kanyang kagalian na siya ay manalangin at magpuri sa Diyos, siya po ay nakaranas ng isang pagdalaw ng kalangitan sa pamamagitan ng presensya ng angel sa kanyang buhay. Now, ang kanyang pangalan at ang kanyang istorya ay naitala sa Biblia bilang isang example
Amen? Do you agree? Bilang isang example na dapat natin sundin. Amen? Siya po ay nag-iwan ng isang positibong bakal sa generation after him. Now, he leave a positive mark to the generation after him. Nag-iwan siya ng malaking bakal sa mga henerasyon na lumipas o na dumating pagkatapos niya. So mga kapatid at mga minamahal, ang disiplyo ng Diyos sa buhay natin is to make a difference with your life. God's design to make a difference with your life. Yun po yung disiplyo ng Diyos sa bawat isa sa atin na tayo gumawa ng pagkakaiba. Mag-iwan ng isang malaking baga, malaking marka, isang positibong marka sa mga henerasyon. Kanyis na. This is one of God's purpose for our lives. It's to make a difference. That's one of the purpose of the Lord sa buhay ng bawat isa sa atin is to make a difference. Amen. We should be a difference maker. Can you see that? We should be a difference maker. Hallelujah. Kung mayroon kang gagayahin, gayahin mo na yung mayroong positibong bakat. Mayroong positibong marka. Do you agree with me? Amen. Hallelujah. So kung mayroon tayo gagayahin sa buhay, gayahin na po natin yung nag-iiwan ng isang positibong bakat or marka sa kanyang buhay. Can you see that? So we can learn something out from this passage or from the life of Cornelius and his story. Ito ay may apply natin sa ating buhay. Ang doon natin ay paano natin may apply yung lifestyle, yung ginawang difference ni Cornelius sa kanyang generation. So the question today is, how does his life make a difference? Paano nga ba ang kanyang buhay ay gumawa ng kakaiba? Or how do I make a difference? Kung i-apply natin sa ating personal buhay, how do I make a difference? Paano kaya ako makagagawa ng pagkakaiba? Praise God. So handa na po ba tayo? Bilisan ko na po sapagkat medyo mahaba po yung ating presentation. Number 1. He had a heart with soul after God. Siya po ay mayroong puso. May puso siya na naghahanap sa Diyos. Isa sa mga katangian na dapat natin siguro imitate sa buhay ni Cornelius. Why his life make a difference? The generation after him is just because he had a heart which sought after God. Ang kanya laging hinahanap sa kanyang puso, walang iba kundi ang Panginoon. Remember, Cornelius is not a Jewish people. Hindi siya Jewish. Siya po ay isang Gentiles. Katulad natin. Siya po outside sa banyo ng Diyos. But ang nakaiba sa kanya ay meron siyang puso na laging naghahanap sa Diyos. Can you see that? Hallelujah. Our passage carefully reports on the quality of the Israel life of Cornelius. Pinakita ko dito sa ating passage yung spiritual quality sa buhay ni Cornelius. Mayroon quality yung kanyang spiritual life. Amen. In fact, the Bible says that he devout. Apparently with a regular, with a consistent habit of seeking after God. Regular, consistent, yung kanyang paghahanap sa Diyos. Yun po yung quality ng kanyang buhay. Mayroong kwalidad ang kanyang isang na buhay. Kasi lagi lang hinahanap at regular yung kanyang paghahanap sa Diyos. Consistent, tuloy-tuloy, walang patid. Do you agree with me? Apparently, the regular, consistent habit of seeking after God, praying to God and expecting God to do work in his life.
to the miracle in his life. He keep on praying. Ha? Sabi ko kanina ng verse 1, verse 2. Patuloy siya nananalangin. In fact, pagdating ng verse 3, dinalaw siya ng angel. Kasi ugali nila ang mga Jewish people na pagdating ng 3 o'clock in the afternoon, sila po ay nananalangin. So habang siya nananalangin, dinalaw siya ng Diyos. Dinalaw siya ng presensya ng Diyos sa pamamagitan ng angel ng Panginoon. And verse 2, he was a devout man and feared God along with his whole family, in his whole household. So yun po yung kanyang quality. Hindi lamang siya devoted sa Diyos, but hindi po na mayroon siyang takot sa Diyos kasama ng kanyang buong sambahayan. Amen? Yun po yung kanyang isang quality. Lagi kasama ang kanyang sambahayan sa kanyang paghahanap sa Diyos. And he really had charitable days for the Japanese people and always pray to God. Always, even of the word always. Lagi siyang nananalangin sa Diyos. Lagi siyang nagpupuri sa Diyos. At gumagawa siya ng mga pagtulong sa mga Jews. Although siya ay hindi Jews, siya ay isang Gentiles. But he loves the Jewish people by giving a charitable na deeds sa mga tao ito. Amen? Cornelius was a powerful man. Remember, no? Siya po ay isang captain. He was a centurion. Pag sinabing centurion, a person with 100 of soldiers under his command. Siya po ay isang platoon commander. Siya po ay mataas ang kanyang katungkulan na sundalo. At sa ilalim niya ay mayroon siya mga 100 mga sundalo na kanyang kinokoman. He was a man with great responsibility and a busy schedule. Kasi sa leadership, alam niyo sa buhay ng leader, ito ay hindi isang, hindi yung tila bagay na kaya sa bida process na wala kang ginagawa. He was busy. Amen. He was a man with great responsibility and had a busy schedule. But in spite of his great responsibility and power, he had a heart which sought after God. Amen. Sa kabila ng kanyang pagiging busy, sa kabila ng malaking responsibilidad na nakaarap sa kanyang buhay at sa kanyang busy na schedule, mayroon pa rin siyang gusto na hanapin ang Diyos. Yun po yung quality. Yun po yung may quality sa espiritual na buhay. Na kahit pagdaano tayo ka-busy sa buhay natin, kahit gaano pa kabigat ang katungkulan na inagay sa ating balikat, sa ating trabaho, sa ating negosyo, sa pag-aaral, huwag natin kaligtaan na dapat lagi rin natin hinahanap ang Diyos. Dapat mayroon tayong puso na lagi naghahanap sa Panginoon. In verse 3, ang sabi po ng Bible, in verse 3, so I sent for you at once, and it was good of you to come. Of course, he is addressing to Peter, ang kanyang kausap pagiging si Peter. Sapagkat nung nagpakita sa kanya yung angel at binigyan siya ng instruction na magsubukan ng tao papunta doon sa Joppa at ipatawag mo yung pangalan na Simon na ang ibig sabihin ni Pedro at sapagkat sasabihin niya sa inyo ang mga bagay na dapat mong gawin. So, nung dumating si Pedro doon sa kay Cornelius, ito na yung verse 33, I sent for you, sabi ni Cornelius, and it was good of you to come. Now, we are all here, waiting before God to hear the message that the Lord has given you. Grabe na! Hallelujah! Kahit kinausap na siya ng angel ng Panginoon, kahit na-experience na siya ng heavenly visitation sa kanyang buhay, mga kapatid, ang sabi niya,
we are waiting before God to hear the message of the Lord. Nakahantay pa rin siya sa mensahe ng Panginoon. Alam niyo yung puso na laging naghahanap sa Diyos. Ayun po yung puso na laging nag-aantay, nag-aabang sa mensahe ng Panginoon. Kanisina. Sapagkat ang Diyos ay nangungusap sa iba't ibang kaparaanan. Kanisina. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng salita niya. Hallelujah. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan sa mga nangyayari sa buhay natin. Nangungusap ang Diyos sa pamamagitan ng ibang tao para kausapin ka. Iba't ibang kaparaanan ng pag-uusap ng Diyos. So ito si Cornelius ang sabi niya, waiting before God to hear the message the Lord has given you. So nagpapakita na si Cornelius ay mayroon siyang tinatawag puso na laging naghahanap sa Diyos. He did not use his busy life as an excuses to avoid seeking God or seeking the face of God. This is in spite of having a great responsibility as a commander under him, hundreds of soldiers, but he did not use his busy life. Hello? As an excuses to avoid seeking the face of God, seeking the presence of God. Hallelujah. Hindi man tayo katulad kay Cornelius na malaki ang katungkulan or busy sa kanyang trabaho bilang isang commander. But do not use your busy life as an excuses to avoid seeking God. Amen. Even though he was a Gentile who did not know the truth that he had, but he sincerely sought God for the best of his understanding. Hindi man siya Hodyo, hindi man siya Judeo or jealous mula sa Hodyo. Pero, mga kapatid at mga minamahal, he sincerely sought God to the best of his understanding. Yun ang kakaiba kay Cornelio. Kaya yung passage, si Lucas, na author ng Book of Acts, ay kanyang inelaborate yung quality ng spiritual na buhay ni Cornelius. Can you see that? Hallelujah. Praise God. We should not avoid living our lives, our busy lifestyle, as an excuses for not seeking the Lord. Amen? Can you say amen? Amen. Dapat natin iwasan na tayo gumawa ng maraming excuses in our busy lifestyle. Amen. Di ba sa paghahanap natin sa Panginoon? We should have a heart which seek after God. Dapat mayroon tayong puso na laging naghahanap sa Panginoon. But as it means, avoid beating especially your word. Ito po yung aming share ng Friday. Integrin ko sapagkat marami sa inyo hindi nakakadalo ng ating Friday service ko natin. Avoid being spiritually your word. Do you agree with me? Iwasan maging malangya pagdating sa spiritual na buhay. Hello? You should have a heart that seek after God, like Cornelius. Do you agree with me? Lagi naghahabang sa mensahe ng Diyos. So, iwasan natin maging malangya tayo pagdating sa spiritual. Isa sa mga naging malangya pagdating sa spiritual ay ang Church ng Laodicea. Hello? Ang Church ng Laodicea ay sagana sa lahat ng bagay. At masigasig sila pagtungkol sa mga material ng mga bagay. Subalit, malangya sila pagdating sa spiritual. Masigasig sila. Pagdating sa pananalapi, pagdating sa kanilang passion, pagdating sa kanilang, pharmaceutical, napakasigasig nila. Napakasigasig magtuklas ng mga gamot
ng makapagbibigay ng lunas sa sakit at karamdaman. Napakasigasig nila gumawa ng mga magagamit ng mga gabi. Napakasigasig nila mag-ipon ng salapi ang church ng Laodicea. Subalit malangya sila pagdating sa kanilang espiritual na buhay. Revelation chapter 3 verse 14, to the angel of the church in Laodicea write, these are the words of the Amen, the faithful and the true witness of the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were either one or the other. Verse 16, so because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spew you out of my mouth. So avoid being spiritually lukewarm. Can you see, man? Tapatan natin yung ating sigasig sa pagpupursue sa ating mga pangarap. Tapatan natin ang sigasig natin sa spiritual na espiritu. Hallelujah! And verse 17, you see, I am rich. Sabi ng church sa Laodicea, sinabi mo na ako ay mayaman. I have acquired wealth and do not need anything. I do not need things, sabi ng Panginoon. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Sabi ng Diyos sa church ng Laodicea, ang sabi mo ikaw mayaman. Ha? Nagkaroon ka, you acquired wealth, kayamanan. Kasi ang Laodicea is the center of finance. Ang center of banking, ang Laodicea sa buong Roman Empire. Yung Laodicea. Sila po yung may hawak ng pananarapiso sa buong Roman Empire. Sabi ng Panginoon, sabi ng church that I have acquired wealth, not need a thing. Hindi mo na kailangan ng anumang bagay. Sabi ng church ng Laodicea. Pero sabi ni Lord, but you do not realize, hindi mo napagtanto na ikaw ay kahabag-habag, ikaw ay kawawa, ikaw ay mahirap gulat at hubad. Hello? What does it mean? Prospering, listen to this. Prospering financially without prospering spiritually is dangerous. Can you see na? Kapag tayo nagpa-prosper financially, materially, but we are not prospering spiritually, then is dangerous. Pag nag-prosper ka sa iyong talento, hallelujah, sa iyong talent, naging talented ka sa lahat ng bagay. Kung nag-prosper ka dyan, subalit hindi ka nag-prosper sa spiritual is dangerous. Tingnan mo yung mga taong talented, pero hindi nag-prosper sa kanilang spiritual na buhay, lumalaki ang ulo. Nagiging mayaman. Hello? Nagiging, ang tingin nila sa kanilang sarili na sila mahalaga. Kung wala sila, paresadong lahat. Hello? So prospering financially without prospering spiritually is dangerous. Can you see na? Lucas, sabi ng Panginoon, pagkatapos isinalay sa Jesus sa isang talihada, isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Kaya sinabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipag-ibig ako ang aking mga pangalan at magpapakayo ako ng mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na lamang, kumain o minom at magpakasaya. So ito ay isang istorya, tatalinghaga na ibibigay ng Panginoon Jesus, which is nakikita niya na ito'y nangyayari. Hindi ang Panginoon nagbibigay ng mga talinghaga na hindi nangyayari. Hello? Ito ay nangyayari at posibleng mangyari sa buhay ng isang mananampalataya. Pero ano ang sabi? Ang sabi ng tao ito na pinagpala is materially nag-prosper, materially pero hindi nag-prosper. Ang sabi ng verse 19,
pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon. Hello? Para sa mahabang panahon, kaya magpahinga ka na lamang. Kumain. Sa English version, relax. Kaya maraming Kristyano nagre-relax. Hello? Praise God. Relax. Kumain o uminom at magpakasaya. Pero ang hindi niya alam, ang sabi ng Panginoon, ngunit sinabi sa kanya ng Diyos, hangal. CBB, hangal. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, hangal. So ang tawag ng Diyos, mga taong nag-prosper materially, so hindi nag-prosper spiritually, ang tawag ng Panginoon, hangal. Hello? Hangal. Sa gabing ito, babawian ka ng buhay. Sabi mo ngayon, mapupunta ang mga inigaano para sa iyong sarili. Hello? Ganyan ang sasabihin ng sinuman ang ipon ng kayamanan para sa sarili. Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kaya sinabi ko, prospering financially without prospering spiritually is dangerous. Amen. Hallelujah! Sapagkat nag-ipon ang kayamanan para lamang sa sarili, ngunit dukha sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi ng Diyos sa Galatians, ang sabi mo, hindi mo na kailangan ng anumang bagay. Pero kawawa ka. Pulubi ka, mahirap ka, hubad at bulag. Mga kapatid, prospering financially without prospering spiritually, it's like owning a sports car with no engine. It's being look beautiful, but it's worthless. Kung mag-prosper tayo financially, ganito yung tingin. Ganito yung ating mukha. Beautiful. But kung nag-prosper tayo materially, but without prospering spiritually, para tayong sports car. Napagandang tingnan, subalit walang makina. Ibig sabihin, worthless. Walang halaga, walang value. Do you agree with me? So we should prosper spiritually first. Dapat mag-prosper muna tayo spiritually. Hallelujah! Yun po ang dapat nating hangarin. Na tayo mag-prosper in the spiritual aspect sa buhay natin. Alam, sabi ng Bible, in 3 John chapter 1 verse 2, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Nakita niyo, sabi ni John, di ba ang hangad ko, higit sa lahat ng bagay na ito ay mag-prosper. Mag-prosper at sa iyong nalusugan. Maging malusog. Tulad ng mag-prosper ng iyong spiritual. So dito makikita natin na unang nag-prosper yung spiritual. Do you agree with me? So kailangan natin mag-prosper first in the spiritual aspects sa buhay natin. Dahil kapag mauna yung financial material sa buhay mo, mag-prosper, it will become, it is a dangerous para sa karma. Kanis Praise God. Hallelujah. So, be zealous in God's service. Maging masigasig sa paglilingkod sa Diyos. Sabihin mo na sa katabi ko, maging masigasig ka kay Lord. Magsigasig ka kay Lord. Hallelujah. Huwag natin pagdamutan ang Panginoon Diyos. Kailangan magsigasig tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon.
Ito ang sinabi ng Diyos sa Galatians. Those whom I love, I rebuke and discipline. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest. Kaya maging masigasig. Hallelujah. Maging masigasig. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest. Dapat magsigasig tayo kay Lord. Amen. Ganun po ang ginawa ni Cornelius. Hello? And there was a man in Caesarea named Cornelius, a centurion of which was called. They told him he was a devout man and feared God along with his whole household. So, si Cornelius ay masigasig pagdating sa paglilingkod kay Lord. Pagdating sa spiritual na buhay. In fact, sinabi ko na kanina na inilarawan ni Lucas ang kwalidad ng kanyang spiritual na buhay. The second thing is, he promptly did what God told him to do. Agad niya ginawa ang sinabi ng Diyos sa kanya. Why? Cornelius does a difference in his generation and the generation after him because he promptly did what God told him to do. Agad niya ginawa ang sinabi ng Diyos sa kanya. Okay, and verse 7, when the angel spoke to him had gone, when the angel who spoke to him had gone, he called two of his household slaves and a devout soldiers, who was one of those who attended him. After explaining everything to them, he sent them to Joppa. Kasi ang instruction sa kanya ng angel, magsuko ka ng mga tao, papunta doon sa Joppa, at ipatawag mo yung pangalan na Simon at kung tawagin na Pedro. Pag-alis ng angel, kaagad-agad niya ginawa yun. In verse 8, nagpadala siya agad ng tao. Hindi na siya nagdalawang isip. Hindi na isip, totoo ba ito? Totoo ba ito? Totoo ba na angel siya galing sa Panginoon? Ito ba ang tamang panahon para magpadala? Hindi na siya inisip nun. Kaagad-agad, promptly, did what God had told him. Amen? So when the angel of the Lord told him to send them to Joppa and go to Peter under the thought of the gospel, then Cornelius immediately obeyed the instruction of the Lord to the angel to send him to get Peter. So, alam nyo, his prompt obedience, yung kanyang agarang pagsunod sa Diyos, brought the blessing of God upon his life. Hello? Ang kanyang agarang pagsunod sa Diyos, ito po ay nagdala ng pagpapala sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. We should be prompt in obeying the instruction that God gives us. Amen? Our prompt obedience to God brings blessing of God to our life and our family. Ang ating agarang pagsunod sa Diyos, ito po ay nagbibigay o nagdadala ng pagpapala sa buhay natin at sa ating pamilya. Can you see na? Hallelujah. But remember this. Our obedience to God is seen and manifested in our obedience to God's delegating authority. We cannot say that we obey God without obeying His delegating authority. Or
We cannot say that we obey God, but disrespect to the delegated authority. Iyan. Hindi natin pwede sabihin na nag-obey tayo kay God, pero hindi natin ginagalang yung kanyang i-delegate na authority. God's delegated authority. Hello? Itawag ba yan? So Cornelius promptly did what God had told him. Hindi po pwede na yung angel, hindi ba, marami ang tanong natin, hindi ba pwede na yung angel na ang magsabi sa kanya patungkol sa mga bagay na dapat niyang marinig at malaman? Yan, tanong, habang binabasa ko, hindi ba pwede na yung angel na ang magsabi sa kanya, okay, Cornelius, ito ang dapat mong gawin. Cornelius, ganito po ang kaligtasan. Cornelius, ganito po para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Bakit kailangan pa magsugo doon sa Joppa at ipatawag si Peter para maghayag ng Ebanghelyo? Di ba? Nung isinilang si Jesus, sino ang nagdala ng mensahe? Yung angel. Di ba? Nung isinilang ni Jesus, ang angel ang nagdala ng message doon sa mga shepherd. Sabi ng angel, behold, I bring you good tidings of great joy. Dahil ang isang batang lalaki sinilang sa bayan ni David, siya ay tagapagligtas. Siya ay tatawagin na Emmanuel. God is with us. Pero dito, may mensahe si Lord para kay Cornelius. Pero, kailangan niya ipatawag si Peter para kailangan yung message. You know what? Ang tawag natin dito is because sa tinatawag na delegated authority na ibinigay ng Diyos sa Pedro. Hello? Itong authority, pag sinabing delegated authority, yung ipinagkaloob ng authority, yung ibinigay na authority ng Diyos sa isang tao. Okay. Verse 5, now send to Joppa, and send for Simon, whose name surely is Peter. He is lodging with Simon, a farmer, whose house is by the sea. He will tell you what you must do. Praise God. Mga kapatid, sa mga estudyante, mga kabata, God delegates His authority to somebody. Hello? Pagdating sa eskwela, mayroong delegated authority. Sino ang delegated authority ng Diyos sa eskwela? Estudyante. Estudyante? Hindi. Teacher o professor. Sila po yung may delegated authority. They have all the authority as a teacher over your life. Can you see that? Hindi dapat kayo nasusunod. Ang teacher dapat ang nasusunod. Can you see that? Noon sa aking time, kapag pinalo ka ng teacher, dahil pasaway ka sa school, kapag pinalo ka, pag uwi mo ng bahay, kailangan mong itago iyan. Hindi mo pwede sabihin, nanay, tatay, pinalo po ako ng aking teacher. Sa aking panahon noon, hindi mo pwede sabihin. Kasi pag sinabi mo, sa magulang mo, sasabihin ng magulang sa'yo, bakit ano ang ginawa mo? Kasi pasabay ka kasi. At kapag minalas ka, papaluin ka ulit. Yun po yung time namin noon. Because ang mga tao noon, they recognize the delegated authority over sa mga teacher. Walang nagpo-complain. Walang nagre-reklamo. Pero ngayon, wala nang respeto ang mga estudyante sa mga teacher. At kapag pinagsabihan, kumanda ka. Mayroong tolpo yan. Ipapatol mo yung teacher.
One time, grade ko si Chrissy, nung pag-transfer namin from Samar to Manila, iniro ko ng grade ko siya. Sa Cavite, sa Molino. Umuwi, mayroong pasa siya sa kamay. Mayroong pasa. So, pinuntahan ko yung teacher, kinabukasan. Sumama ako sa kanya, pinuntahan ko ng teacher, pinakausap ko, teacher, ano po ba? Mayroong po bang kasalanan ng aking anak? Mayroong walang problema. Pero kung walang kasalanan, ako, susunod mo ng gawin. Kasi, they have a delegated authority. Pero, sa office work, sa office work, mayroong tinatawag na delegated authority. Meron tayo dito ng mga nagtatrabaho. Dito si Christian, si Kuya Ken, no? Hallelujah! Si Carol, mga working na po sila. Mayroong tinatawag na delegated authority sa inyong office work. Nasa authority na work. At sino naman delegated authority? Yung mga bosses mo, your manager, our supervisor. Hello? Verse 8 ng 1 Peter chapter 2, Eden. Sir, servant, be subject to your master with all respect. Magpasakop kayo sa inyong mga amo ng buong respeto, not only to the good and gentle, but also to the unjust. So, ang inyong delegated authority ay yung tinatawag na boss. Pagdating sa tahanan, sino yung delegated authority? Sabi ng mga kabataan, ako po, pastor. In our home, God's delegated authority is your parents. Amen. Your parents, your guardian, sila po yung mga delegated authority. You ought to respect your parents. Amen. You ought to respect your mother and father are the guardian because they have God's special delegated authority. Mayroon silang special delegated authority, yung mga magulang. Amen. Noong panahon namin nila Brother Henry, Brother Sammy, hindi ka pwede makatwira. Hindi ka pwede makatwira. Pero ngayon, alam nyo? Pero ngayon, ipapatulpo ka kapag 500 pesos lang ang ibinigay mong baon araw-araw. Nakita ko sa YouTube. Yung tatay pinatulpo ng anak. Ang dahilan, 500 pesos lang ang allowance araw-araw. Ang kapal naman ng mukha. Hello? Di ba? Yung tatay sa sahod ng minimum 560 regal, then ibibigay sa kanya 500. Wala nang pamasayong tanay. Wala nang pagkain ng tatay sa trabaho. Kasi nasa kanya na lang ang 500 araw-araw. Pinatulpo ba? Hanapin niyo. Hanapin niyo. At mag-open kayo doon. But remember, God's delegated authority over your home is your parents. You ought to respect. Can you see, man? What is the Bible says regarding his mother? Anong sinasabi ng Bible? Balikan ko ito ay paalala mo is mga bataan. Children, obey your parents because you belong to the Lord, for this is the right thing to do. Sumunod ka sa mga magulang sapagkat ikaw ay belong sa Panginoon. In other words, yung mga hindi marunong sumunod sa mga magulang, hindi belong kay Lord. Hello? Verse 2, honor your father and mother, which is the first commandments with promise. Verse 3, that it may be well with you, and you will live long life on earth, mahaba ang iyong buhay.
Gusto mo ma-exit lang ang buhay mo? Lumaban ka sa magulang mo. Pero kung gusto mo umabang yung buhay, igalang mo ang magulang mo. Can you see that? Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Honor your mother. Because we are God's delegated authority over your life. Di ba? Hindi porket nasa tamang edad ka na, ay, legally na ako. Legally age na ako. Hallelujah. Wala nang pwedeng hubad lang sa ating mga desisyon. No. Ay, may asawa na ako. No? Dahil ang pagiging magulang hindi nagtatapos sa iyong pag-asawa. Amen? Kamis na. Praise God. Another one, God's delegated authority in the church. What is the delegated authority in the church? Pastor, nakakasawa ng pakinggan. The pastor. Ina? Kasi ina? For pastors are God's delegated authority over the church. Di ba? They have a mandate to accomplish. They have a mandate to accomplish a difficult task. Ang kanilang mandate ay difficult, mahirap na trabaho. Ano ang kanilang trabaho na mahirap? Pastor, ano pang mahirap yung trabaho? Hindi ka naman nagbubuhat. Ito yung trabaho ng pastor. Their main task is two things. Rolling, it is leading and overseeing. The second one is teaching, it is feeding. Hello? That's our duty, that's our task. Is to teach, to preach, to feed. And they were entitled to receive a double honor or receive. Ina, kami siya na. Kaya pag makita ko ng pastor, igalan mo. Ina. Igalan mo. Makakita ko ng lingkod ng Diyos. Igalan mo. 1 Timothy chapter 5 verse 13. The elders ang tinutukoy dito sa Greek is koine. Referring to the pastors. How they read that the first of the church are worthy of double honor, especially those who work is preaching and teaching. Ano daw ang managal is worthy, entitled to receive double honor or receive. Hebrews, pasakot kayo ang sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila ay nangangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos sa gawain ito. Kung sila ay susundin ninyo, magagala sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ngunit, kung hindi sila ay mamimigati, at ang warning, sabi dito, hindi ito, sabay-sabay natin basahin sa baba, hindi ito, nasa natin, hindi ito makapabuti sa inyo. Hello? This respect is not good for you. Hallelujah. Can you see? I want you to consider this fact. This respect can permanently shut doors that apologies cannot reopen. Ang Tagalogin ko, ang hindi pagganan, ito ay permanent. Permanently makapagsasara sa pintuan na ang paghingi ng paumanhin ay hindi makapagbubukas. Hello? I give you a biblical example about this. Saul was anointed as a king of Israel.
under the supervision of the man of God, it is Prophet Samuel. Si Prophet Samuel. Prophet Samuel was God's delegated authority over Israel. Sa buong Israel. And Saul received the instruction from Samuel. Ang sabi ni Saul, pumunta ka sa bundok ng Gilgal at andayin mo ako doon hanggang sa panahon ng pag-offer at sa sacrifice. So si Saul ay pumunta sa Gilgal at nag-antay siya doon sa Gilgal, and then hindi niya sinunod yung instruction ng lingkod ng Diyos na si Samuel. Tingnan natin yung 1 Samuel chapter 13. Within 7 days, the time set by Samuel, but Samuel did not come to Gilgal. And Saul's men began to scatter. So you see, bring me the burnt offering and the fellowship offerings. And Saul offered up the burnt offering. But as he finished making the offering, Samuel arrived and Saul went out and greeted him. What have you done? Asked Samuel. Saul replied, when I saw that the men were scattered, and that you did not come at the same time, and that the Philistines were assembling at Michmash, I thought now the Philistines will come down against me at Gilgal. And I had not sought the Lord's favor, so I felt compelled to offer the burnt offering. Ang scenario dito, si Saul ay nalit sa kanilang usapan. Nalit si Samuel, nalit sa kanilang usapan. Dahil hindi dumating si Samuel sa kanilang usapan, sa una sa kanilang usapan, ang ginawa ni Saul ay siya na lamang nag-offer ng sacrifice sa Panginoon, that is disrespect to the man of God dahil trabaho yan ng man of God, ni Samuel. Look at the next verse. You have done a foolish thing. Disrespect is a foolish thing. Inan and Samuel. See, you have not kept the command the Lord your God gave you. If you had, He would have established your kingdom over Israel at all time. Sabi ni Samuel, kung sinunod mo lang ang Panginoong Diyos, ang iyong kaharian ay magpapatuloy sa mahabang panahon. Verse 30, but now, your kingdom will not endure. The Lord has sought out a man after His own heart, and appointed him ruler of His people, because you have not kept the Lord's command. Kinuha ng Diyos sa kanya yung pagiging hari ng Israel na supposedly ang tagapagmana ng pagiging hari walang iba kundi si Jonathan. Napunta kay David. Because of tinatawag na disrespect. And the third one, pangatlo mga kapatid, he was concerned about the salvation of the entire family. Paano nga ba nagkaroon ng gumawa ng pagkakaiba si Cornelius sapagkat siya ay concerned patungkol sa kaligtasan ng kanyang buong sambahayan. Iman. In other words, he had a heart for the family. Mayroon siyang puso para sa kanyang pamilya. He was not just concerned about himself. Hindi lamang siya concerned sa kanyang kaligtasan. He was burdened for all his family members and friends. Mayroon siyang kabigagan para sa kaligtasan ng kanyang buong sambahayan at mga kaibigan. So he called together all his kinsmen, loved ones, friends to hear the truth of God from Peter. And you know, the Lord granted him the desires of his heart. Dahil ang kanyang puso ay para sa kanyang pamilya. Kaligtasan ng kanyang pamilya. Verse 24, they arrived in Caesarea,
The following day, Cornelius was waiting for day and had called together his relatives and close friends. Nung pagdating ni Peter doon sa bahay nila, ang ginawa ni Cornelius, knowing na mayroong mensahe ng kaligtasan ang lingkod ng Diyos para sa kanya at sa kanyang sambahayan, pinatawag niya yung kanyang mga relatives, yung kanyang pamilya, at yung mga kaibigan niya upang makarinig ng mensahe ng Panginoong Diyos. Amen? We should have such a burden for all our loved ones. Dapat mayroon tayong kabigatan sa ating mga minamahal sa buhay. Kaligtasan ng ating mahal sa buhay, ng ating mga kaibigan. Can you see that? And I do believe God would grant the desires of your heart. Kung mayroon kang desire na gano'n, grant the Lord yan. Do you agree with me? Hallelujah. Again, I just want to remind all the parents, bring your children to the church. Amen? Mayroon akong napanood ng isang Filipino preacher sa YouTube. Pinost ko ito sa Facebook ng Family for Christ. Yung sabi niya, di bali na ikaw mag-isa bumuhat sa iyong anak papunta sa church. Anak, church tayo! Sabi ng anak, ayaw mo papa, church tayo! Di bali na mag-isa ka lang buhatin mo yung anak papunta sa church. Kaya sa isang araw makita mo na 6 na tao ang bubuhat sa iyong anak papasok sa church. Nasa kabahan mo. Hello? Itulak natin ating mga anak at papunta sa church. Kaya kung patigas-tigas itulak mo. Alam niyo kung bakit? Pag hindi mo yan itulak papunta sa church, ang diablo tinutulak na yan papunta sa impyerno. Hello? Recently, makinig kayo. Recently, dumating sa aking balita. Mayroong isang church na i-raid na sana ng mga pulis during Sunday service. Kasi isa sa anak ng leader ng church ay nag-posture na. I-raid na sana during Sunday. Kasi mailap yung tao, yung bata. Madalas, raid na sana yung Sunday celebration. Buti na lang, yung pastor ay kaibigan ng mayor. Nagpaalam yung chief of police ng mayor. Kasi yung pastor lagi nakikita doon sa opisina ng mayor. Nakita ng mga polis. Mayor, meron po kami nagtrabaho kayo. Itong church kayo, ito lang yung pagkakataon. Pinigilan sila ng mayor. Wag po, nakakahiya kay pastor. Abangan nyo na lang sa labas. So pagkatapos ng simba, inabangan sa labas ng kabataan na yun at hinulong dahil sa droga. Mga magulang, hindi natin alam. Hindi natin lagi kasama. Pero kami sila, ipagtulakan natin sila sa church. Do you agree with me? Praise God. Young people, don't just be happy that you found a family here in Family for Christians. Huwag ka lang matuwa. Huwag ka lang matuwa na nakasumbong ka ng pamilya dito sa Family for Christians. Diba? Dahil tayo ay isang pamilya. Amen? Can you say that? We are a family, we are God's family. We belong to one family. And we love as a family. Amen? But don't just to be happy about founding a family here in this church. Dalhin mo yung magulang mo kayo. Can you see, amen? Bring your parents, your siblings to God. Amen? Young people, let your parents
see the light of God in you and through you. Dapat makita ng mga magulang nyo ang ilaw ng Diyos sa buhay mo at sa pamamagitan mo. Can you see, man? Do you agree with me? Hallelujah. Praise God. Paano ba makikita ng liwanag ng magulang nyo kung hindi pa rin kayo nagbabago? Di ba? Dapat, you make a difference. Yan. Kabawa, uwi nyo sa inyong tahanan, galing sa church, pagbubulan ng magulang nyo, ano nangyari sa anak ko? Hello? Masabihin ng magulang nyo, celebration tayo ngayon. Sapagkat, kakaiba na yung anak na. Can you see, man? Reclaim your family for Jesus. Can you see, man? Praise God. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, you can make a difference. Sabi mo nga sa katabi mo, you can make a difference. Yeah? You can make a difference. You can make a difference for your family. Yeah? Ikaw ang gagawa ng panibagong istorya sa iyong tahanan, sa iyong pamilya. Hello? You can make a difference for your generation. Di ba? Dapat ikaw ay magandang influensya para kay Lord, and you can make a difference for God. Nagawa ka ng kakaiba para sa Panginoon. So, I challenge everyone, especially young people, don't be afraid to stand out in a crowd. Okay? Don't be afraid to stand out in a crowd, or huwag kang matakot na tumayo sa maraming tao at ipakilala mo ang ating Panginoong Jesus. Do you agree with me? Remember, nagbuhayan din ako at the age of 13 years old. Do not be afraid. We stand out, amen? Can you say amen? And proclaim the good news. Proclaim Jesus, the Savior of the world. Don't be afraid to do something for the first time. Mayroon pa sa inyo dito, natatakot pa mag-pray. Kahit na lang sa pagkain, natatakot pa rin. Diba? Hallelujah. Amen. Huwag kayong matakot. Mag-pray ka, simulan mo manalangin. Can you see, amen? Hallelujah. Tatargetin ko yung mga takot manalangin. Ipapa-opening prayer ko dito sa Friday service. Amen. Can you see, amen? Let us make a difference in this generation. Amen. Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon Diyos. So, inasahan sa iyo ng Panginoon na ikaw ay gagawa ng pagkakaiba para sa pangalan ng Diyos, para sa kaharian ng Diyos, at para sa pagtatatag ng kaharian ng Panginoon dito sa lugar. Naman na natin also in the presence of God. Hallelujah! Tayo po itilako sa ating communion sa araw nito. Bago po tayo lumako sa ating communion, guys, kailangan mo